Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa May Intramuros. Update naman tayo sa iba pa mga projects na ginagawa ngayon dito sa Maynila. Mamaya pupuntahan din natin yung ginagawa na expansion ng Manila Ocean Park. Natapos na pala yung paglalagay ng bricks dito sa kahabaan ng General Luna Street. Napakaganda na dito ngayon at pedestrian friendly na. Bagong-bago na yung kalsada dito at mas okay na maglakad dito sa ngayon kumpara dati na hindi pa maayos yung kalsada. May ongoing restoration din dito sa isang tower ng Manila Cathedral. Ang ganda na pala dito, patuloy pa rin ang pagdami ng mga turista, local man at international na pumupunta dito sa Intramuros. Ito na lang yung area na may cobblestone street malapit sa San Agustin Church. Meron pa palang bagong interactive museum dito sa Intramuros, kaso nung pinuntahan ko, ginagawa pa siya. Abangan nyo sa susunod na balik natin dito sa Intramuros, pupuntahan natin yung bagong interactive museum. So ayan guys, mula dito sa entrance ng Intramuros hanggang dito na yung bagong brick layered street. Akala ko babawal na dito sa street na to yung mga pedicab, tricycle, tuk-tuk at mga sasakyan. Dapat talaga walking street lang ang General Luna. Andito naman tayo ngayon sa Luneta Park. Pupunta tayo doon sa likod ng Quirino Grandstand kung nasaan ang Manila Ocean Park. May expansion project kasi na ginagawa doon. Ito yung dating Army Navy Club na ginawa ng hotel ngayon. Ang ganda pala dito sa Rizal Park Hotel. Andito na tayo sa Harbor Square malapit sa Quirino Grandstand. Update muna tayo sa Manila Bay Reclamation Project. Sa ngayon, as of making this video, nasa 6 na mga reclamation project dito sa Manila Bay
ang muling pinayagan ng DENR na magpatuloy sa reclamation project na ginagawa nila. Para sa mga hindi pa nakakaalam, pinatigil ng Malacanang sa pamamagitan ng DENR ang lahat ng mga reclamation projects ilang buwan na nakaraan. Pero after din ng ilang months, pinayagang muli na magpatuloy ang Pasay Harbor Reclamation Project sa likod ng CCP Complex, ang SM Prime Reclamation Project sa likod ng Mall of Asia. Ngayon naman pinayagan na rin na magpatuloy ang Manila Solar City na katabi ng Pasay Harbor Reclamation Project. Pinayagan na rin ang Navotas Coastal Bay, Navotas Fishport Expansion at Bacoor Cavite Reclamation Project. Samantala yung dalawang reclamation project dito sa likod ng Manila Ocean Park, ang Manila Waterfront City at ang Horizon Manila, suspended pa rin hanggang sa ngayon, kaya makikita nyo dyan yung mga barko na ginagamit sa paghuhukay at pagtatambak ng lupa at buhangin. Para sa Manila Waterfront City at Horizon Manila, nakatambay lang dito dahil nga suspended pa sila at hindi pa pinapayagan ng DENR. Nagkaroon kasi ng issue ang Manila Waterfront City, isa sa pinakamalawak na reclamation project na itatayo dito mismo, kasi isa sa mga kapartner pala nila ay isang Chinese company. Abangan na lang natin sa mga susunod na buwan kung papayagan pa ba sila na magpatuloy. Anyway, andito na tayo sa Manila Ocean Park. Mayroong expansion project na ginagawa dito na sinimulan na ilang buwan na nakaraan. Tingnan natin ang latest na progress. Dito sa labas ng Manila Ocean Park, mayroong mga food outlets. Ito pala yung likod ng Quirino Grandstand. So ayun guys, dito sa kabilang side merong ginagawa na expansion area na medyo malawak din. Tingnan natin kung anong ginagawa dito. Mukhang magkakaroon ng bagong attraction dito sa Manila Ocean Park. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano ang bagong atraksyon na tinatayo dito. Isang malawak na enclosure ang makikita natin.
Mukhang malapit na rin naman na matapos yung ginagawa dito. Hanggang sa ngayon patuloy pa rin na dinadayo ang Manila Ocean Park, particular na ang mga field trip, kabilang na ang mga family tour. Marami din kasing iba't ibang attraction dito sa Manila Ocean Park. Nakapasok na ba kayo dito? Mga 3 beses na pala ako nakapasok dito sa Manila Ocean Park. Maraming iba't ibang atraksyon at sulit din naman yung ibabayad nyo. Nandito rin ang H2O Hotel. Ang Quirino Grandstand mukhang kailangan na rin ng major renovation. Bakit na lang hindi kaya gawing stadium yung harap niyan? So ayan guys, abangan pa natin sa mga susunod na update kung ano ang bagong attraction na tinatayo dito sa Manila Ocean Park. Anyway, sana magtuloy-tuloy pa ang mga magagandang proyekto dito sa Maynila, katulad ng ginagawang rehabilitation sa Rizal Park, pati na sa Intramuros. Isa pang ongoing project na ginagawa ngayon, ang Pasig River Esplanade Project. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.